Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap, Heartline. kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan, Heartline. daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin, Heartline. kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Hello po, magandang gabi sa inyo mga kaagapay. Welcome po muli dito sa Heartline Friday Night Edition. Ito si Kuya Pilo, ang inyong Coach Pilo. At patuloy tayong naglilingkod sa Panginoon at para sa ating mga kaagapay dyan na naghahanap ng kasagutan sa kanilang mga tanong sa buhay-buhay, sa kani-kaniyang mga kalagayan. Nandito na naman tayo sa Heartline kung saan pinapakinggan ang inyong nararamdaman. At tayo'y nakikita sa teleradyo dito sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, at dyan sa AM Radio. Makikita nyo rin kami sa Facebook sa Heartline kung saan meron kayong Heartline broadcast doon sa ating Facebook. At tayo patuloy na sinusuportahan na ginagawa ang programang ito ng Far East Broadcasting Company Philippines, at tuloy-tuloy tayo sa pagbibigay ng ministry nito upang maiparating ang karunungan ng Panginoon, ang kabutihang loob ng Panginoon sa lahat ng nakikinig dyan. O ano, kamusta na kayo mga kaagapay? Mainit! Mainit ang panahon, mainit ang balita, mainit ang mga tao sa mga nangyayari sa paligid. Pero maging mainit din tayo sa ating pagkilala at pag-asa. Ayan. Kapit lang sa Panginoon. Mainit ang damdamin natin sa Diyos. At yan ang magpapalamig ng ulo ng lahat. Ano, kamusta ba dyan? Ang ating mga tatalakayan dito ay may init na question din. Pero makikita nyo yung kabutihan. Magiging warm answers to all the questions that we have because the Lord God is a very, very good and kind God. Lagi siyang may mga mabuting pakay sa ating lahat. Kamusta kayo? Kamusta ang kalagayan nyo dyan? E di, huwag muna kayo magkape dahil mainit. E di, malamig na kape. Ice coffee, yan ang sarap ngayon. Ice coffee, ice cream. Bagamat mahal ang ice cream, gawa lang kayo ng sarili nyong ice cream. Ako, ginagawa ko. Bibili lang ako dyan ng kahit anong prutas. Ilagay mo sa freezer, ayun, ice cream na. Ayun, kahit anong prutas. Kahit yung asawa ko, grapes. Ilalagay sa freezer. Pagka tinanggal, ayun, binababad, parang ice candy. Ayun. Mangga, ilagay sa freezer. Ayun, ang sarap. Kaya mo gano'n, parang ice cream ka na din. O, yun. Mas mura pa yon at mas mainam pa yung gano'n. Pero kung talagang gipit na gipit, di orange juice. Bili ka lang ng orange juice, ilagay sa ice candy pang palamig. Alam niyo, nakaka-sustain yan. Mga maliliit na bagay, pero magpapalakas ng iyong buhay dahil ang Diyos ay nagbibigay ng tagumpay doon sa lahat ng ating kinalalagyan sa buhay. Ayan, di ba? Ay. Siyempre, thank you very much sa lahat ng mga nakikinig. Hilahin nyo na ang inyong mga upuan. Imbitahin na ang mga kakachokaran dyan, mga kakodyapi, kaibigan, kamag-anak, katoto, kasambahay, mga ganyan. Eto na, pakinggan natin ang mga matatalino na salita ng Panginoon at mabubuting payo. Lalo na, ang guest natin ngayon, kilala niyo na. Very, very special din sa akin. Ninang ko yan sa kasal. Ninang ko rin sa maraming bagay at nanay-nanayan ko nung ako'y high school pa lang. Siyempre, isa siya sa mga pinaka-importanteng tao na nakilala ko at siya ay kasama din sa mga ministry natin. Kaya welcome natin muli ang pagbabalik ni Ate Lou Mandalupe. Ayan. Hello, Ate Lou. Thank you for having me here. It's nice to be back. Yeah. Itong si Ate Lou is a very, very special friend. Not just friend, Ninang. Hello. At talagang pinagpala ng Panginoon. Maraming mga bagay na milagrong nangyari sa buhay ni Ate Lou. Pagka nagkaroon kayo ng chance makausap, yan. Meron siyang mga near-death experience. Meron din siyang mga great experiences sa miraculous na
pagpasa sa board, ayan, miraculous. Kasi sasabihin nyo, miraculous dahil walang review-review yan. Oo, pero pumasa yan. Grabe. Siya ay isa sa mga taong tumutulong sa atin sa ministry dahil sa kanyang private practice, siya ay naglilingkod sa Heart and Mind Counseling Center diyan sa Back to the Bible. Kasama ko yan sa office, sa second floor, doon sa clinic namin. At nag-share kami ng clinic niyan, si Ate Lou. Diyan sa Back to the Bible, hello, kamusta mga katropa dyan, ano? And siya ay nagbibigay ng counseling sa mga tao na sa trauma, family, individual, CBT, psychodynamic, mga taong nangangailangan ng gabay sa buhay. Yan si Ate Lou. At kasama din siya sa mga counselors ng P PGCA, Philippine Guidance and Counseling Association, at Heartstream Resources Philippines sa kanyang private practice. At syempre, sa PACC, Philippine Association of Christian Counselors, yan, kasama siya doon. And member care sa Creative Prime Movers for Transformation. Ayan. Nako, ang dami-daming nakakatuwa dito. Si Ate Lu, ano yan eh, licensed and registered guidance counselor. Yan. So I'm very happy nakasama kita ngayon. Ate Lu, kamusta na? Mainit ba Mabuti dyan? sa pagpapala ng Diyos. Mainit ba dyan? Mainit, pero thankful pa rin na Mm-mm. may, yun nga, may kahit papaano, may aircon na pwede mo ah kunan ng comfort kasi nakaka-high blood din pag sobrang init. Oo. In 1 week, tapos na ang April. Kasi Oo nga. ngayon ay April Mm-mm. 24. Next week, May 1 na. Yes. May 1. Pagka sinabi, Birthday mo na. hindi ko pa birthday sa May 1. Hindi Malapit na naman, doon. ikaw sa Malapit na doon. May. Oo. Huwag mo Oo, akong May. ibisto. Baka may At baka may magregalo sa akin. anniversary din namin, May. Kaya mahalaga sa Yeah. akin ang May. Yeah. 34th Ang president anniversary ng PACC namin ay May sa din. Hello, May. Ate Joy Laberinto. Ayan. Oo. Magkasunod kami ng birthday. Pero hindi ko sasabihin. Hindi ko Hindi ko rin sasabihin. sasabihin. Basta May. May petsa. May, oo, yan. Well, ano, pagka tumatanda na talaga tayo, Oo nga. eh, 18th, hindi. Debut, 21st sa'yo. Parang gano'n. yan. Kailangan lang magbanat-banat ng buto para maramdaman mong bumabata ka ulit. At pwedeng-pwede yon mangyari Yes. kahit kanino sa atin. Yung mga kaagapay natin dyan, alam ko marami mga senior citizen, ano? Kaya zumba-zumba, kaway-kaway Mm-mm. dyan, galaw-galaw, kilos-kilos, para Yan. sumigla ang katawan, magbalik sa kabataan ang ating nararamdaman. Ayan, basta hawak mo ang beat. Ayan, zumba-zumba lang pagka Nakauso. may time. Ano ba ba't nauso yung ngayon? Hindi ko alam. Inuunsa sa mga kabataan, hawak mo ang beat. Tapos nadinig ko sa jeep, oh, yun. Oo. Yung pala yung kanta na yun. Sabi ko, wala namang, well, Pinoy eh. Pinoy eh. Mm-mm. Magaling ang Oo. tempo nung kanta. Kaya lalo kong ginamit sa Zumba. Eh dito, ang daming Zumba dito sa amin eh. Ah, oo, May dito iba, rin sa barangay namin. Kaya oo. lang, nako, hindi ko na kaya bumalanse. Hanggang walking na lang ako. Yan, walking din. Yan. Marami ako nakikita sa Facebook na iba-ibang paraan para magpapayat at magpasigla ng katawan. Yan. Mm-mm. So, galaw-galaw din mga kaibigan, ano. Pero kaway-kaway diyan sa mga fans club ni Ate Lu. Sige, Ate Lu, batiin natin at batiin mo yung mga tao nag-aantay ng iyong mga attention sa kanila. Yeah, go ahead. Yan. And Yun. Ang mga greetings kasama, din. syempre, sa missionary care or member care, sa Mm, Heartstream Resources, ang aming masipag na board. Ito ay composed, of course, ng aming director, si Ate Meg Alag, Doktora Camilla Habacon, yan. Manang Munet, Tumangan, Betcha Chan, Suochin Gragas, um, uh, Cecil Nieto, and Mm-mm.
we are truly thankful kasi nakakapag-hold kami ng mga parang retreats na natitreat namin ang mga missionaries na syempre stress. Tapos pag bumabalik sila dito, at least we can provide them debriefing. Tapos yung iba na talagang kailangan pa ng mga counseling, we can also provide them. Kasi Mm-mm. grabe talaga yung, alam mo yun, they raise their own funds, di ba, to go to a far country to share the gospel. Tapos minsan pag nagkakasakit na sila, bumabalik dito, walang nagki-care for them. So, Heartstream Oh, is committed to do that. So, shout out to our board na sila nagre-raise ng funds para ma-provide namin tong gantong serbisyo sa ating mga misyonero. yeah. Yun. Ay, And of course, my salamat. church, Trece Yan. Grace Bible Church. Pastor Vic Mandalupe, my ever partner in ministry. At magte 34 years na kami this coming May. Kaya special ang May sa akin. Yay! Uy, alam mo, ang sarap-sarap niyan. Marapit na pala mag-anniversary ang ating mga Yeah. kaibigan dyan. Ano? Wow. Well, I'd like to say a belated happy birthday sa aking wifey. No, April Mm. 20. Belated, hello honey, happy birthday. Ayan, still going strong. Oo, parang pakiramdam ko, kahit na mas ahead siya sa age, mas malakas katawan Mm. niya kaysa akin. Oh, that's good. Oo, Diba? kaya mas mabilis pa siya maglakad kaysa sa akin eh. Wow! Hindi Oo. ko na yata kaya. Pero ayan si wifey, adventurous Oo, lagi may tungkod yan. na ako eh. Yeah. Gustong gusto ko kapag siya ay merong lakad dahil kasi yan, nagagalaw niya yung kanyang katawan, which is a very good Mm. thing. Huwag kayong papayag na yung edad niyo ay tumigil sa inyong sigla. So, go ahead. Be happy. Take care of yourself very well. Ate Lu, take care. Kilos-kilos Yes. tayo. Kaway-kaway. Yan. Yeah, oo Diba? nga. We Naku. need to be, sabi nga, ano din yung take care of God's gift talaga. Ito yung instrument natin para paglingkuran siya. Mm-mm. Yeah. Naku, madaming nagtatanong. Bago tayo pala magsimula, no, Ate Lu, madaming nagtatanong, ano. Medyo critical kasi ang kalagayan ng ating bansa at saka ng ekonomiya. Maraming bagay ang tumaas at mayroong tinatawag na stagflation, such as tumitigil ang mga negosyo. Nagtipid na nga ang mga ang mga mall sa kanilang operating hours. So, nagbawas na ng 1 oras, no? Madaming mall ang hindi na nag-uumpisa ng 10. Dati 9 o'clock bukas na eh. Pero ngayon alas 11 na bukas dito sa amin, dito sa may Malabon. Kasi nabalitaan ko, nagtitipid daw ang mga mall sa kuryente para makabawi. At yeah, talagang kailangang umandar pa rin ang economy. Ano? Ano ang magandang ano ang magandang remembrance ng Panginoon sa atin? Or something na we have to be reminded of constantly. Na kahit sa gitna ng ganitong crisis, hirap, palagay ko buong mundo nakakaramdam nito. Ano yung magandang reminder sa atin before we begin so that we know we're in the right perspective kung ano yung nangyayari sa ating buhay. Sige nga, Ate Lu. Ate Lu, nakamute ka. Yeah. Oo, medyo challenging yung aking dog tahol ng tahol. Kaya ano, um, Oo. so nag-mute. So, ayan. It's okay, it's okay. Wala namang naririnig na tahol. Yun. Okay. Ang nakakatuwa, yung So, mga aso, alam nila, parang confident sila. Life will go on and move on. Andiyan pa rin si Ate Lu, andiyan pa rin ang mga, they're going on. Yeah, simpleng-simple buhay. O, tulog, tawa, dila, yeah. mm, Nakakatuwa eh. yeah. Ayun. Oo. Sorry, I didn't get your question. Anong magandang Ate Lu? What is a good Nag-aano siya. reminder? Ano yung magandang reminder sa atin tungkol sa panahong ito, sa mga nangyayari? Ano yung magandang reminder ng Panginoon sa atin patungkol sa mga kaganapan sa buong mundo? Mga bagay na critical, no? Bagay na parang negatibo talaga. Yun. Mm. Well, madami talagang challenges ngayon, especially with the war happening in Oo.
Israel, Middle East, tapos everything is affected Yeah. dito. Tapos talagang mas nakakataas ng pag-aalala Yan, or oo. worry, 'di ba? So, sometimes it makes us afraid, 'di ba? Yung Mm. parang saan pa tayo tutungo. But I think it's also a reminder that we can't handle life pag tayo lang. We really Oo. need the presence of God, day by day, yung wisdom, yung protection, provision. So kung, di nga you will go through life on your own, Oo. mahirap. It's something na very challenging. Pero kung nasa tamang perspective, nasa Bible din naman sinabi na He will provide, di ba, everything we need for life and godliness. So, alam mo yun, hawak ng Lord yung buhay Mm. and even keeping on track dun sa mga dapat gawin. Ano ba yung mga choices? Yun, God will give us the wisdom to do that. So, ang ano doon is, this life is temporary. Yeah. So, parang reminder din sa atin na huwag masyadong kapit dito sa buhay na to dahil ito ay preparation lang doon sa what eternity is with God. Yeah. Oo. Alam mo, parang ang pakiramdam ko, ito'y bagay na kayang bawiin at kayang sagupain ng Diyos. At hindi niya tayo papabayaan na makita lang ay pangit. Kasi, pagka binasa mo sa Bible, yun din naman ang hiyaw at sigaw ni Habakuk. Sabi ni Habakuk, hanggang kailan ko makikita ang injustice? Hanggang kailan nyo papahintulutan ang magkaroon ng unrighteousness at yung mga masasama ang nagiging mas matagumpay kaysa doon sa mga Mm. righteous. Ganun yung pagka binasa niyo yung Habakuk, short lang yun, maiksi lang, pero ang ganda-gandang basahin. Pero ang ending, confident siya. Naging confident siya sa kabutihan ng Diyos dahil talagang babawiin ng Diyos ang lahat. Mm-mm. Kayang-kaya. Kahit ano man yung sagupain natin, mababawi niya at hindi mapapaya ang pangalan ng Diyos sa kanyang pangako. Ay, ang ganda ng sinabi mo, Ate Lou. Thank you very much for that inspiration. So ngayon, punta tayo sa ating mga questions. Ready ka na? Yes. Okay, ate. Alright. Ang listener natin ay mayroong problema sa trabaho. Ito sabi niya, paano po makikitungo sa taong nagsampa sa'yo ng kaso sa opisina pero hindi naman totoo? Nagkaroon naman ng investigation ng HR at lumitaw na wala naman akong kasalanan. Friend ko siya pero hindi ko alam kung bakit niya ginawa sa akin yun. Ngayon, hindi na rin kami nagpapansinan. Gusto ko po sana ma-share ang gospel sa kanya pero parang hindi ko magawa. Advice po. Thanks. Ayun. Mhm. Ang daming ganun ngayon, ano? Sa, Oo. sa opisina. Grabe, Mm-mm. mga Parang magkakaibigan. nagkakaroon ng siraan. Oo. Parang iba yung, Competition kasi. iba yung kompetisyon, iba yung, Oo. Pero gra- nakakalungkot nga kung kaibigan mo na mm, pinagkakatiwalaan tapos in-accuse ka of something naman na hindi mo naman ginawa, 'di oo, ba? So medyo mas double yung ano doon betrayal sa friendship nyo tapos nagkaroon pa ng legal mm, na bale issue kasi oo, pwede ka matanggal sa trabaho or makasuhan. yeah, So, medyo mabigat nga, no? At mahirap magpatawad talaga ng ganun-ganun lang. Tapos, pareho kayo pang nandun pa rin sa same company. mm, Um, I oo nga eh, guess, ang reality dito is, pwede mong patawarin na hindi ka nagnanais na gumanti oo, or to hit back. Yun naman talaga din yung essence ng forgiveness na hindi ka gagawa ng hakbang na gaganti or sisirain mo din yung tao na gumawa ng hindi maganda sa'yo. Pero nandun din kasi yung reality na challenging na ibalik sa dati yung relationship na kung dati kayong close, awkward nga. Paano ba mm, kayo magko-connect right now?
posible na in time, makakayanan mo din na magpansinan, maibalik yung maayos na pakikipag-communicate. Pero siguro for the meantime, talagang medyo distance muna until kaya mo na hindi plastic, yung hindi Mm. pretend, 'di ba, na kundi more likely professional lang. Kung mag-uusap kayo, maybe dahil kailangan, required sa Work trabaho, related. oo, pero hindi yung personal na Mm. closeness. Yun, medyo mahirap pumunta agad doon. Kaya yung fact na hindi kayo conflict ng Yeah. openly, pero hindi kayo chummy to each Oo. other, okay lang. I think that's understandable. Pero professionally, you will still have to work with one another. Mm. Parang siguro, parang napapansin ko dito, maganda nga na maging professional yung relationship. Kaya lang, Mm-mm. yung chance na ma-share yung gospel, medyo mahirap. Paano kaya yun? Dahil kasi, Yon hindi medyo na sila friends. siguro pagka nakapagbalik na kayo sa parang acquaintance or Ah, starting friendship mode. Kasi Oo. yung sharing ng gospel is sharing your life Yan. doon sa other person. And habang wala pa ikaw doon sa honest, magiging parang automatic lang or parang, alam mo yun, scripted yung Siguro, pag-share ng gospel. So, hindi rin maganda ang magiging kalalabasan. Parang nagsesermon ka lang sa tao oo na nga. hindi pa rin handa na makinig sa'yo. Oo nga, no. Sakit, no? Ouch. Pero siguro, meron sigurong gagamitin ng Diyos na ibang tao para sa Oo, kanya. oo, pwede mo Oo. ipanalangin na may ibang gagamitin ng Panginoon para abutin siya ng Mm. pagmamahal. Hindi naman ikaw lang din yung instrument that God can use. Yeah, absolutely. Ayan, mga kaagapay, wag magtatanim ng galit. Hello, hello sa mga kaibigan natin. Kay Mike, Pastor Mike Gayataw, hello. Stephanie Bote Uy, Georgia Guerrero, CCRNDG, Aaron Gacho, Mara Ramboa, Mark Francis de Vera, Elsie Oblepias, Mary Jean Bautista, Leonie Jimenez, Mila Pascua, Chris Catby, JB Mazo, Esther Cua, Vicky Gabornes, Mel Supat, Lea Daniela, Lordan Maulyon, Corzalinia Mercado, Marybeth Itak, Lea Ilagan, Celi Anuran, Larry Cristobal, Cha Katuray, Chona Edu, Arceli Sangalang, Mel Arboleda, Mikey Leasing, Axonic Aviles, and Ate Linda Celestino. Thank you very much sa pakikinig. Tuloy-tuloy tayo, no? Ate Lu, here's another question from our listener. Sabi niya naman, kami pong mag-asawa ay parehas na leaders and active sa ministry, sa church namin. 2 years ago, tinanggal sa work si Mr. Naku, kawawa naman. Tinanggal sa work sa Mr. dahil nadamay siya sa maling ginagawa ng mga subordinate niya. Sa ngayon po ay ako lang ang may work at talagang gipit na gipit kami. Sabay-sabay po ang iniisip ko. Finances, yung kalooban ni Mr. na nasa ministry siya, pero ganito ang nangyari sa career niya. Lugmok na lugmok siya hanggang ngayon. Paano ko po ito i-handle? Ay, si Mrs. pala, kawawa naman, para niyang pasan-pasan lahat ng responsibilidad ngayon. So, Yeah. oo. Challenging yung siya lang yung income earning dito Mm-mm. sa family right now. Lalo pa um, with the state ng ngayon, economy, na parang lahat tumataas, di ba? Because Oo of nga. the oil price hike. Di ba? So, yung part na yon masakit talaga kasi nasira ang career ng kanyang asawa dahil sa mga kasamahan sa trabaho na you can't predict talaga what other people will do. Pwedeng competition sa work promotion, Mm-mm. yung so ngayon ang kailangan nilang gawin I guess is paano kakayanin ni Mister na maghanap ng other means of livelihood. Kasi Ayan. kung puro depression ang
magiging focus, hindi na siya talaga makaka-move forward. Alam mo yun, you have to leave the past na, okay, may nangyaring di maganda. What's the next best thing to do? Eh di, ideally, learn from that kung ano man yung lessons na manggagaling doon at subukan maghanap ng trabaho sa ibang kumpanya. Sana hindi na smear ang kanyang record, Mm. yung mga 201 file, kasi andun din yung realidad minsan na yung companies, di ba, they share information kung saan ka nanggaling na kumpanya, ba't ka umalis. Mm. So, Mm. sana hindi nasira yung kanyang work record so that he can still get employed. Para matulungan din si Mrs. Kasi mahirap naman talaga na single income family, tas merong mga heightened needs. Mm. Mm. Pero yung paglilingkod, you can always do that, na alam mo yun, kahit na may trabaho ka o wala kang trabaho, serving the Lord is, 'di ba, out of a grateful heart. So, Mm. kung nagsiserve si Mister, hindi naman kahihiyan na natanggal siya sa trabaho before. Mm. Gano'n naman talaga minsan, walang permanent na ano eh. Ngayon nga wala ng security of tenure. Kaya yung iba, 'di ba, parang Mm. puro project based o Oo. kaya contractual. So, hindi naman kahihiyan kung talagang nawalan ng trabaho si Mister. I think mas kailangan dito yung perspective ni Mrs. na hindi yung kabawasan sa kanyang mister, kundi panahon para magtiwala talaga sa provision ng Panginoon. Tulungan lang sila. Kasi gano'n ka rin kami mag-asawa. Minsan, siya yung mas may income. May time, ako naman. Yung gano'n. But, ano yun eh, the two shall become one eh. So, tulungan Mm. talaga sa lahat ng bagay. For richer or poorer nga, no? Yes, oo. Yun. Alam mo, totoo ako doon kasi na-remind ako, o nga no, pagka nawala ka ng trabaho, ikukulong ka ba? Krimen ba? Hindi naman krimen, hindi naman krimen mawalan ng trabaho. Siyempre, may hirap na dulot yun dahil kailangan ng resources, kailangan ng pagkakakitaan. Pero I definitely think mayroong pagkakakitaan ang isang tao. Alam mo, Mm. Ate Lu, yung isa nating listener, merong ganitong problema. So, iahabol ko to, no? Kasi ang problema niya ay parang ganun din, na wala siyang trabaho. Sabi niya, ganito yung tanong niya, no? Paano ko po kaya harapin ang sitwasyon ko sa family ko? Hindi ako nakapagtapos ng studies kasi nabarkada ako. Pero ngayon, nagsisikap ako sa buhay at bumabawi naman sa parents ko. Pero minsan, kapag may conflict, binabalik-balik sa akin yung mga bagay tungkol sa hindi ako nakatapos ng pag-aaral at nagsasayang ng tuition fee. Uh, Pakiramdam ko itong Mm. taong to may trabaho, hindi Oo. professional pero kumikilo siya at talagang Mm. nag nag Mm. gumagawa ng effort para makabawi. Hindi man Mm. yung malaki na katulad ng ibang empleyado. Pero Mm. somehow nakakasakit sa damdamin yung inire-remind sa kanya Mm. yung kanyang mga Yeah. pagkukulang. Oh, parang hindi na natapos yung pagkakamali niya, Oo 'di nga, ba? kawawa naman. Well, nandun yung pinagsisihan niya na yun, kaya nga nagme-make siya ng effort na bumawi sa Oo. parents niya. Actually, tingin ko lang kung okay naman na yung career niya ngayon na kahit hindi siya nakatapos, Mm. bakit mo memenosin yung narating niya or naabot niya? Kasi hindi naman lahat ng nagiging successful titulado. Meron ding mga pinapalad na mahanap nila yung passion nila, yung Oo. career na nila, na hindi graduate. Yung Mm. iba pwedeng ngayon yung skills. 'Di Oo. ba? May mga trabaho naman na hindi academic yung requirement but more of skills. So, Mm. pwedeng mga trainings like Yeah. TESDA, Yan. um, mga nabibuild yung kanilang apprenticeship sa ganoong mga programs. So, they can actually start business. Hindi nga nila kailangan maging employed para maging successful. Oo. Pero kung halimbawa,
tingin ng parents niya kulang dahil hindi nakatapos, eh kung kay gusto niya pa mag-aral, why not? 'Di ba? Pwede pa rin naman. Meron nga ako Mm. napapanood na news, graduate ng high school at 60 or nakapasa ng bar at Mm. 70, mga Oo. gano'n na pwedeng hindi na nila nga magagamit yung tinapos nila ng matagal, pero yung personal fulfillment na naabot Oo. nila. So, pwedeng-pwede pa rin naman siya mag-aral kung talagang gusto Mm. niya. Uy, Pero alam mo, kung successful na siya, yes. pwede rin namang hindi. At hindi yun Oo. kabawasan Oh. sa kanyang pagkatao. Meron nakausap pa, counseling 'to. Ang sitwasyon niya ganito, hindi siya nakatapos ng high school. Wala, pero nakarating siyang Saudi. Tapos doon, tumaas ang rango niya, mataas ang kanyang naging managerial yung posisyon niya. Kahit hindi siya tapos ng college, gano'n. Tapos nakabili siya ng bahay niya, nakabili siya ng nakaipon siya, yung mga kailangan niya, nagawa niya. Ang hindi niya lang nagawa ay mag-asawa. Yun lang ang Mm, pero pero tuwang-tuwa siya na ang layo na narating niya. Pero nung lumapit siya sa'kin, exactly. yeah, malayo narating niya, nakapag-Europe pa siya, nakapagpunta pa siya O wala, tamo, hindi pa dinaig pa nakatapos. tayo. Oo nga, eh. Hindi siya Oo nga, ako nakatapos. nga nakapag-doctoral, hindi naman ako nakalabas ng Pero na-deny pa nga ako sa Europe. oo nga, eh. Pero alam mo, yun yung pinagtataka ko, sabi ko sa kanya, "Hindi ka ba masaya?" Ang sabi niya, "Hindi naman ako masaya na kasi sayang parang gusto ko nang tapusin yung dati kong inaral." So yun, alam mo ngayon nag-aaral siya. He's about 50 above na siya, 50 years old above, then nag-aaral pa rin siya para lang matapos niya. Masaya, I think para lang ma-encourage si kaagapay natin kapatid, kahit ano sabihin ng ibang tao, meron kang tagumpay diyan na hindi lang nakasalalay sa sinasabi ng iba. Pero hanapin mo, alam kong ilalandas ng Diyos sa'yo yun. Kasi sabi sa Ecclesiastes yun eh, time and chance happen to everyone. Nasa Ecclesiastes yun. Mamaya, i-share Mm, natin yung verse na yun, para maintindihan nyo na mm, lahat ng tao, may tinapos o wala, mayaman, mahirap, ayan, merong asawa o wala, meron kayong pagkakataong mararating dahil ibinibigay iyon ng Panginoon sa inyo. Nangyayari yun mm, talaga. Naku, mm. Basta grabe. marangal yung pinagkakakitaan mo. Oo, totoo. Nasa marangal na pagkakakitaan. Grabe, no? Yan. Eto, iba naman. Sabi naman ng ating listener, sabi niya, I'm single po and 38 years old. Na lagi po nilang sinasabi na kung di ako makakapag-asawa, ay kawawa ako dahil wala akong makakasama sa buhay. Somehow, naapektuhan po ako mentally and emotionally. How do I overcome this feeling? Nako, single ka ba? O yan, lahat ng single dyan. Mm, Kaway-kaway. O, magparamdam. mm. O. Alam mo, minsan nga mas okay ang single eh. Kasi Kuya you Vic! can do Kuya Vic! whatever. Lalo na sa babae ha. Kasi pagka may asawa ka na babae, kailangan mo na mag-submit. Ay, May nako. mga bagay na hindi mo pwedeng desisyonan na ikaw lang. Katilo Kasi, naman. syempre, you honor your husband. Oh, Of course, nandun din yung either way, oh. meron talagang pros and cons. May Mhm. positive, meron ding challenging, 'di ba? Not necessarily naman na totally negative. Pero, ang ano kasi dito, ang tanong is, kontento ka ba dun sa plano ng Diyos para sa buhay mo? Kasi kung ikaw ay tinawag ng Diyos na makapag-asawa, Oo. maaring yung mga ipapagawa kasi ng Diyos sa inyo, kailangan nyo talagang magkatuwang. Yan. Teamwork, yung gano'n na, and the best teamwork syempre is husband and wife, lalo na kung kayo ay tatawagin sa gawain na talagang Mhm. kailangan you support each other at yun nga, you're Yeah. together in most aspects ng Oo. financial, presence, etc. Pero kung ikaw ay tinawag na maging single, ibig sabihin merong ibang pagpapala na gagawin din ang Panginoon
sa buhay mo. Kaya may narinig akong tinatawag na blessed singleness. Singleness, ayan. Oo. Dahil, sabi nga ni Paul, di ba? Better Oo, yung sa First single Corinthians. kasi mas nakaka-focus or your whole attention, time, energy, talents, resources talaga, magagamit mo solely for the Lord. Talagang Mm-mm. walang hihinder sa'yo. So, Mm. kung may iba na criticize doon Oo. sa estado ng iyong buhay, ng iyong marital status, maganda ba talaga yung intention nila o they just want you to feel miserable? 'Di ba? Kaya ang ano doon is bakit ka maapektuhan kung nakikita mo yung plano ng Diyos sa buhay mo Mm-mm. bilang Yan. isang single na person. Oo. Kasi sa totoo lang maraming may asawa ang mas feeling kawawa. Pero ano, masarap din yung may katuwang sa buhay. Oo, pero yun nga, marami ding may asawa na nagrereklamo. So, parang it's really finding your contentment Mm-mm. and finding your purpose in Mm-mm. the relationship or in being single. Kasi yun Mm-mm. naman nagrereklamo na may asawa kasi mali yung pananaw din nila on what marriage should be. 'Di ba? It's not Mm-mm. the two shall become one tuloy. Parang nagiging one versus one. So, again, ang pinaka bottom line is what is God's will for you? Mm-mm. And do you find joy in where God has placed you? So whether single or married, you find your joy in the Lord. Mm-mm. Mm-mm. Ay, maganda yan. Especially kapag kunwari, kung ano man yung piliin mong landa, single o kaya may asawa, nagbibigay ka, makahulugan sa iyo yun at nagbibigay sa iyo ng kaligayahan. Dahil hindi mo ginagawa yun depende sa kung ano resulta ng inyong ginawa. Mhm. Kumbaga, when you decide to do something, it's already joy for you. Masaya na sa iyo dahil yun yung decision mo. Naging malaya ka kung saan mo i-commit ang buhay mo. I-commit mo sa pagiging single o i-commit mo sa pagiging married. Masarap yung na-fulfill mo yung commitment mo. Ito, tandaan nyo, mga kaagapay, mga married dyan, mga may partner, mga merong mga nililigawan dyan o kung meron ka mang nobyo-nobya. Kung sino sa inyo ang merong desire na mag-commit, it's a very, very good thing. Be happy for the commitment you made. Ano man ang saungin, mapahirap, mapaligaya, mapasakit, all those things. Kung ano man ang mangyari, joy ang mag-commit. Maging joy ninyo mag-commit. To commit yourself to be married, may kasamang katuwang sa buhay, or to commit yourself to be unmarried, single. Yan. Either way, walang krimen doon. At either way, pwede namang maging kagamit-gamit sa Panginoon. Grabe. Ang panahon natin, Ate Lu, ang daming nampe-pressure talaga. Ay, yan nyo. Pagbabalik natin, after ng break na to, babalikan natin yung iba pang mga katanungan. Pero, yan, kung kayo ay mayroong dapat balikan, balikan nyo na. At huwag kayong mawawala mamaya dahil babalik kayo dito sa ating Heartline Friday Night Edition. Dito pa rin sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Stay tuned! Don't go away, we'll be right back. Okay? Diyan lang kayo. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Wasted. Familiar ka ba sa pakiramdam na ito? Natapos ang araw na parang wala kang nagawa. Useless. Nasayang na araw. Kaibigan, sabi sa 1 Corinthians 15:58, maging matatag kayo at huwag magpapatinag. Lagi kayong magsipag sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi alam niyong hindi nasasayang ang mga efforts niyo para sa Kanya. Kaya, gawin mo ito araw-araw. Pagising mo sa umaga, Lord, bless the work of my hands. Ialay mo sa Diyos ang lahat ng iyong mga activity, schoolwork man yan, assignment o trabaho. At siya ang bahalang magpala
hanggang sa matapos mo ang gawaing ito. Ako po si Kuya Willie Basilio, pastor ng Marikina Christian Fellowship. Manalangin po tayo. Magandang araw po sa inyo, aming Ama. May pagluhog po kami para sa kalagayan ng aming bansa sa panahon namin ginagalawan ngayon. Marami pong salimuot, marami pong mga pinagdadaanan. At ang nagiging karaniwan naming reaksyon ay paghahayag ng galit, ng kanikanyang opinyon sa mga nangyayari. At kami po ay nagkukulang naman, aminado po kami sa pagdulog sa iyo. At kung sakali man, gusto namin ng agaran na solusyon sa mga sitwasyon. Pero Ama, wala pong pwedeng ipalit doon sa paghihintay ng inyong panahon, ng inyong paraan sa pagkilos po para sa kapakanan ng aming bayan. At pangunahin po sa lahat dito, Ama, yung aming pong pagdulog sa iyo na mayroong pagkilala sa kahalagahan at lahat halos ay nakaugat dito, nakaugnay dito, yung pong aming spiritual na kalalagayan sa inyong harapan. Panginoon, sumusuko po kami sa inyong kapangyarihan, sa inyong kalooban na binibigyan po namin kayo ng kalayaan na maging Diyos sa aming bansa at hindi po namin basta gugustuhin ng masolusyonan ng mga pinoproblema namin na pwedeng maulit at maulit lang po. Sa halip, amin pong inihingi sa inyong kahabagan na dalawin niyo po kami sa aming bansa, Panginoon. Magpahayag po kayo ng pagiging Diyos niyo sa amin, sa mga all the affairs ng aming buhay at sinusuko po namin ang aming kanikanyang will at sinasalin po namin sa iyo, Ama, ang pagkilos, paggawa ng buong laya at yung hindi namin kayang gawin, kaya niyo pong gawin, Panginoon Diyos. Kaya lumalapit po kami sa iyo na inyo pong ilawit ang inyong habag. Ang sabi nga po ng Habakuk, mangyari po in judgment, please remember mercy. Kahabagan niyo pa rin po kami patuloy, Ama. At umaasa po kami na ito'y maranasan po even in our lifetime. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Dahil po kayo buhay na Diyos na aming sinasandigan. In Jesus' name. Amen. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Nako, salamat ng marami sa inyo mga kagapay at nandito pa rin tayo sa 702 DCAS AM Radio. Tuloy-tuloy ang ating programang Heartline na kung saan binibigyan ng katugunan ang inyong mga tanong. Ang sagot sa ating matagal nang tinatanong sa ating buhay. Kamusta kayo dyan mga kaagapay? Greetings kay Aurora Cua, Rosalinda Boyco, Perlita Takneng Novello, Gloria Di Mayuga, Lynn Tarus, Lani Makalindog, Maria Kazui, Jane Domanico, Jason Ragay, Glo Katapang, Alona Consuelo, Delma Siva, Edmund Garcia, M. Mejia, Osman Sanchez, Gary Tansuico, Euprosina Bernardino, D. Gumatico, Bayani Lopez, Antenor Alejandria, si Gerald Potente. Nako, salamat sa inyo sa pakikinig. At syempre, babatiin ko rin yung mga katropa natin na nasa ibang parte ng mundo. So, good morning, good evening.
good afternoon sa inyo, no? Magandang araw sa inyong lahat. Diyan kila Monde Shanin kasama si Isabel Bernal sa New York City. Sila Edgar and Rose Enoveso sa UAE. Si Ephraim and Erica Enoveso doon sa Canada. Lumipat silang Canada. US pala. Sa US din, sa California, si Pastor Tito Falguera. Hello, Pastor Tito. Si Ate Des Agkawili, siya si Ate Claire Cartel. Hello, kamusta na? Ate Chibo Manlag Santos, siya si Arnie and Sara Bersenio. Hello, Dr. Arnie, siya Attorney Sara, kamusta na? Ate Vicky Galino sa Guam. Oy, praise God at talagang naka-recover sa bagyo ang mga tao sa Guam. So thank you very much. The Lord is blessing you, Ate Vicky. Kamusta ka dyan? Bali-balita din, no? Pa kwento naman kung ano nangyari. And sa Japan, si Kuya Ferdy, tsaka si Ate Ging Katabay, kasama ang kanilang anak si Ian at si Earl. Hello! Andito si Ate Lou, kasama ka namin. Ate Malen at Ate Karen Damian dyan sa Tokyo Baptist Church. Thank you very much for listening. Yan. Sa mga kasama natin, si Ate, sa mga kasama natin sa Back to the Bible sa clinic, si Dr. Ken Villanueva, Ate Dr. Myra Ngo, ang ating nephrologist, si Dr. Ken, cardiologist, Ate Carmela Encarnacion sa psychiatry, Dr. Luisa Ako, OB-GYN, Dr. Bernie Dimacali, ENT, Doc Brigida Sales, ang ating dentist, ang mga ophthalmologist natin, si Doc Abby Del Mundo, Doc Jay Del Mundo, tsaka si Doc Love Del Mundo, at ang optometrist natin, si Dr. Cynthia Del Mundo. Pati si Ate Geraldine Emperador, ang ating dermatologist. Hello, Doc. Dr. Shirley Tomasapedia, Dr. Cynthia Fabregas ng Diabetology, Dr. Dom Fabregas ng General Surgery. Yan. At syempre, Ate Lou at ako doon sa counseling. Ayan. Ate Lydia, ang aming nurses na umaassisan, Ate Lydia Kagalawan, Percy Nicolas, D.I. Bernardo, Anil Apolinario, and Minda Superable. Magandang araw sa inyo. Greetings din. Salamat sa inyong pag-assist dyan. Salamat sa inyo na mga kaagapay natin nakikinig. Wow! Ate Lou, kamusta? Yes. Ano bang mga pahabol na bati? Wala naman sa Main Grace Bible Church lang. Sila Pastor Carlos Novisteros, sila Brother Ramil Dizon, Brother Mark Cabiles, the other deacons, hindi ko matandaan yung iba. But we're still praying for a senior pastor, so please do pray with us. Praying for you, Kuya Carlos. Alam ko na there are blessings on your way, no? Blessings are on Amen. your way. At yan, kay Kuya Mark Cabiles, asawa niya rin si Ate Mida Cabiles. And si Kevin Sapungan, isa sa mga deacons doon. Sino nga to? Si Momon Baldonado, yeah. Hello, kamusta? Yeah, the new leaders. Hindi ko pa kilala masyado yung iba eh. Ate Pin Opalia, kamusta? Ayan, tsaka si Ella, ang kanyang anak. Ayan. Kuya Ali Del Armente, kamusta ka na? Ayan, sa mga Single pa din. Ay, nako, blessed single na siya. Nako, praise Yes, God, no? kaya nga, parang yung caller natin. Oo nga eh. Talagang mabuti ang Diyos talaga. So, Amen. the Lord is good to all of us na binibiyaan. So, meron ka pa bang, greetings pala kay wifey si Doris. Hello, kamusta? Belated happy birthday. And also sa mga pamangkin ko, si Kiel, Kukay, Cyril, Hannah, Kelsey, tsaka si Isaac sa Patag, Bulacan. Ayan. At ang kanyang tatay at nanay si Ariel, tsaka si Mayet. Ayan, Laharca. Ayan, mga pamangkin ko. Ayan. Ano ka na? Anong balita sa mga katropa natin? Diyan sa Tresa Grace Bible Church. Well, katatapos lang ng family day and baptism. So, it's a blessed celebration din. And of course, katatapos lang ng Easter this April, di ba? So, mga constant reminder sa atin na
kahit gaano kagulo yung mundo, 'di ba? We have a good future ahead of us kasi sinecure na ng Panginoon ang ating eternity. So, ano naman, challenge kasi nga everything is going up. Tapos syempre, lalo na sa urban poor communities natin, medyo mas mahirap, 'di ba? Dahil lumiliit yung buying power ng peso. But yun nga, faithful pa rin si God in providing our needs. Hindi nga lang minsan madali na pagkasyahin, mas sakit ng ulo mag-budget, but God is still sufficient in providing. God is still sufficient in providing. Yan nga eh. Yan nga ang sinabi sa Biblia, no? Yung pinag-usapan natin sa kanya, sa kanina, doon sa first part, na ang lahat ay nagaganap at binibigyan ng pagkakataon ng lahat. Ano? Sa Ecclesiastes chapter 9, Mm-mm. verse 11. Pero hanapin ko yung Pilipino din nito, no? Mm-mm. So, tawag dito. Sabi sa chapter Gawin ka. 9, verse Mm-mm. 11. Ayan. I have seen something else under the sun. The race is not to the swift, or the battle to the strong, nor does food come to the wise, or wealth to the brilliant, or favor to the learned, but time and chance happen to them all. Ayun. So, talagang ang Panginoon ay ginawa ang mundo Mm-mm. na maging pantay-pantay ang pagpapala sa lahat. So, hindi porket mabilis ka, ikaw na yung panalo. Hindi porket magaling ka sa labanan, ikaw na yung mananalo ka agad. At ang pagkain ay patuloy na dumarating kahit kanino. Mapayaman o hindi. Tuloy-tuloy. Yan. Hindi sa matalino, hindi rin sa mangmang. Patuloy ang pagbibigay ng Diyos sa lahat. Ayan. Sa Yun. grasya ng Panginoon talaga. Chapter Diba? 9. Give verse us this day our daily bread. Amen. Amen. Nako, ang bait ng Lord. Kaya ito, sa mga taong nagtatanong, gaya nitong ating listener, ito, may tanong siya. I am from a Christian family and pinalaki po ako ng tito kong pastor. Ngayon po, sobrang laki ng pressure kung kailan pa ako naging professional dahil lalo pang may nakatingin sa akin ang mga mata ng ibang tao. Ang dami po nilang sinasabi sa akin, lalo po about my love life. Oh, ano kaya ang sinasabi nila? Ano ba yung love life mo? Ha? Kwento mo na. Paano po ito pagtatagumpayan? Paano po hindi ma-discourage? Ba't dinidiscourage siya sa kanyang love life? Uy, okay ito Bakit kaya? Mm-mm. Oh, Baka love life. masyadong mataas ang standards ng ating mga ka-churchmate dahil pamangkin ng pastor. 'Di ba? Oo Yung nga. kagaya nga yung mga anak ng pastor o anak ng mga manggagawa, para silang Mm. nasa aquarium, sabi nga, everybody's looking into your life. Parang tas lahat may puna. O ang nakakalungkot nga, hindi minsan maganda yung mga puna, hindi papuri, kundi Oo. minsan pamimintas o kaya Mm. pag-criticize nga. So, posible na yung love life niya ang kinikriticize ngayon sa kanyang buhay. Oo. Siguro nakapag-aral naman na maayos kasi sabi niya nga young professional na siya. So, Mm. naghahanap buhay na at maaring nagde-date na or baka may karelasyon na at hindi sila pabor dun sa naging karelasyon. Minsan yun yung ibang Oo. tao pa yung mas mataas yung standards and syempre nakaka-pressure na Oo. pati ba naman yun ay panghihimasukan. Kaya paano nga ba naman hindi madi-discourage? I think Eh, ang pinaka basis talaga dapat para wag ma-discourage is look unto the Lord amen. for approval in Mm. everything that you will do. Hindi approval ng ibang tao. Oo. Kasi nga kahit magulang mo, dapat hindi naman panghimasukan yung mamahalin mo. For as long as maganda naman yung communication nyo din ng parents nyo, di ba? Parang ang ano dito is nasa tamang pagpili ka din naman kung nagabayan, 'di ba? Malamang believer din. Itong pinili mong makarelasyon ay mahal din ng Diyos. At
maglilingkod kayo together. Yun lang naman yung mga basic na para makapagsimula kayo ng mabuting pamilya. Pero usually ang nababalita mo pag kami nagka-counsel na ganyan. Usually ang Mm-mm. kinikriticize ay yung kapag yung iyong niligawan ay hindi believer o kaya Mm-mm. merong ibang gawi na hindi tugma sa believer. Mare, may mga taong na-judge yung isang tao dahil meron siyang tattoo, for example. O kaya Mm. dahil merong Mm-mm. hindi siya katulad ng iba. Siya ay umiinom o kaya may bisyo, mga ganyan. Eh, Mm-mm. ako, mainit sa mata yung mga ganun, lalo na yung mga church. Mm-mm. In a way, meron parang social control ang mga tao patungkol sa ganun. Mm. Ayaw din naman, siguro concerned din sa'yo. Ayaw ka Mm-mm. mapariwara. Lalo kung yung mga Posible. tipong mga tao na liligawan mo o kaya makakarelasyon mo, mukhang hindi matapat o kaya mukhang magluloko. Ayan. Baka concerned lang sa'yo. Hindi kaya? Mm-mm. Kaya nga sabi ko kung ano yung basis should be approved by God, 'di ba? Mm-mm. Kasi doon pasok na pasok kung ito ay mananampalataya rin, naglilingkod sa Panginoon. Oh. Kumbaga, nasa tuwid na landas din yung buhay nung iyong makakarelasyon. I think wala nang dapat na pakikialam na gagawin kasi kung maganda ba yan, kung matalino, kung may tinapos. Yung mga yun, hindi kasi yun yung primary basis talaga of the person you will love Yeah. Pero kung yun nga, hindi ka naman nagiging unequally yoked with an unbeliever at approve ng Panginoon, alam mo na pasok dun sa standards, then I think kung may iba pang complaints yung Oo. ibang tao, sabi nga, i-lodge nila sa Panginoon yung complaint nila. Maybe pray for you. Tapos Yeah. ikaw din, seek God's approval nga and answer in prayer. Kasi sa totoo lang, hindi rin naman agad sigurado na kung karelasyon mo ngayon ay siya na talaga yung kalooban ng Panginoon. Minsan, maybe continue Eh, seeking God's will, nag-aano di yan ba? eh. Nag, nag-aano din yan. It takes time para mahinog. Alam mo, meron akong Exactly. papaya dito. Yung papaya na tumubo siya, okay, tapos namunga. Ngayon, Mhm. yung bunga niya liit. Maliit lang, ganyan lang. Mhm. Wala pang isang pako. Okay. So, Parang nantay bonsai. ko. Nantay kong lumaki. Mataas yung papaya, mataas. Hmm. Ah, mga ano, abot ng mga Ay, yung bunga parang bansot. ba't so, ang liit nung ano, bunga. Sabi ko, ano ba Mm-mm. yan? Sige, inaantay ko. So, tuwan-tuwa ako dahil baka lumaki. Paglaki niya, pag hinog niya, yan. Tapos, nung nakita ko, nanilaw na. Sabi ko, ba't yung dilaw Ah, na? Ang liit-liit pa. Ganun lang kalaki. Ang liit-liit pa lang, mm-mm. kulay dilaw na. So kaya sabi ko, baka ganun lang talaga tong papaya na to. Maliliit lang ang mga Mm-mm. bunga, kaya yun. So, yun. Mm-mm. Pero, inaasahan ko sana na medyo mas malaki pa. Pero kung ganun kahinog Mm-mm. na, talagang kailangan ng ano, kunin. Ganun. Somehow, may mga ganung sitwasyon sa love life. Maaring maliit pa, pero hinog na. Pero syempre, inaantay mo yung normal na kalagayan na malaking papaya at nahihinog ng maayos para Mm-mm. bago mo pipitasin talaga. So, I guess, mayroong paraan ng Diyos na ipakita yun sa'yo. Mm-mm. Yung dinadaan lang sa daldal ng iba o sa Oo. gano'n. Yeah, at the end of the day, it's between you and God. Mm-mm. Yung direction na sabi nga ito yung isa sa major decisions na Oh, gagawin mo sa buhay mo. Yung una nga kung tatanggapin mo si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas. Pangalawa kung sino yung makakasama mo pang habang buhay. mm. Kasi ano yan it will make or break your Ac- future Actually, Ate kung Lulu, mali or tama. medyo luma na yun eh. Yung una, tanggapin mo talaga ang Panginoong Kristo. Si Kristo Jesus Mm-mm. bilang tagapagligtas. Kailangan maligtas ang kaluluwa mo. Yun yung unang-una. Mm-mm. Ikalawa, yung kaluluwa mo dapat matuwid. Bago ka Ah, maghanap, bago ka maghanap naman, kung hindi ka naman matuwid, kawawa naman yung makakatuwang mo sa buhay. yes, oo. Bawa. At saka, Mm-mm. pangatlo na yung paghahanap ng magiging katuwang mo dahil kasi wala Mm-mm. maayos ka talaga. Tutulungan Yeah. yung tao, magiging matibay ka sa iyong damdamin, sa iyong commitment, sa iyong Mm-mm. katapatan. Kung hindi mo magagawa yun,
huwag ka muna maghanap. So, pahinog ka rin Yes. muna. Ikaw din, kailangan mo Oo. ng pagpapahinog. Tsaka, Mm-mm. maganda naman Correct. talaga na ikaw ang magdesisyon kung sino hahanapin mo sa buhay mo. Pero, bago ka naman Mm-mm. magdesisyon, umayos ka rin Mm-mm. muna. Baka naman kasi, minsan yung criticism yung nagiging gauge natin kung meron tayong pagkukulang. So, in humility, Mm-mm. kahit may nagkikriticize, I mean, I guess lahat tayo na napag-aralan na natin. Kapag kinikriticize ka, baka nga may lamang katotohanan yung sinasabi sa'yo. Mm-mm. Nakikita mo doon kung ano yung kahinaan mo, kung ano yung talaga kulang Mm-mm. sa'yo. Uy, hindi lang maganda pagkakasabi, pero baka may katotohanan doon. Check mo. Kasi Mm-mm. ang katotohanan talaga ay pamantayan yun sa lahat ng ating pagiging, yung halaga ng ating kaluluwa. Kailangan yun. At kung napagtantuan natin yun, we are acting with the truthfulness of that, then the truth will always set you free. Yeah. Need Mm-mm. to choose. Yeah. Sino, yan. Basta Oo. truth. Ayun. Naku, Yeah. okay itong ating mga kaagapay, ha. Ayan. Yung single tapos yung Christian pa. Eto, merong isang balo naman ang nagtanong. Mm-mm. Naku, love life din to. Oh. 10 years na po akong balo dahil namatay si Mister. Condolence po. Mm-mm. Nagkita ulit kami nung high school friend ko at nagparamdam siya sa akin ng intention. Wow. Anto, single siya ha? Okay. Pero ang mga teenager kong anak ay nagagalit sa akin. Ayoko pong maging rason to ng pagre-rebelde nila. Pero wala naman pong mali sa gagawin ko kung itutuloy ko. Ano po ang maipapayo nyo? Ayan. Okay. Oh, So parang nanunumbalik ang kanilang high school pwedeng naalala crush yung or high naging school. relationship. Basta binata nga si high school friend, walang problema. Pero kung medyo may opposition from your teenage children, Mm-mm. baka mas maganda makilala din muna nila ang Mm. person na to before kayo magka-relationship. Oo. Pwedeng, ang ano kasi dito talaga, kailangan may connection din sila para hindi maging conflict tapos nahihirapan kang pumili Oo. kung anak mo o yung bagong pag-ibig. Oo. Ganun. Siyempre, technically, walang mali kung pareho naman kayong single na and available at pero hindi ka rin magiging masaya kung it creates conflict in your children's lives. Kaya may Magkakahati-hatiin mga eh. oo, may mga konsiderasyon na kung kakayanin din itong yung kaibigan na mag-build muna din ng relationship with your children Yeah. at sabi nga syempre buy one take plus yan kung Oo. ilan yung anak mo 'di ba? So, Oo. hindi ikaw lang yung kailangan niyang mamahalin, kundi mabibigyan niya Yan. rin ng sapat na atensyon at pagmamahal yung mga anak mo. Oo. And if that is part of the courtship, I think magiging maganda naman yung Mm. katutunguhan ng inyong relasyon. Oh. Pagka pala may asawa at anak ka na, tapos nabalo ka, ang nililigawan pala hindi lang ikaw, pati yung mga anak din. Kaya tatlong True. puso yun, tatlong puso ang susuyuin Mm-mm. nung Yeah. high school friend mo. Ayan. Mm-mm. Pero Opo. kung mahal ka talaga kasi nito, hindi problema yun eh. Oo. Yung mahal mo, mahal niya rin. Oo. Pero yung, Oh, yung mga parang teenagers kasi, pagka-parents mo, 'di ba? oo. Susuyuin din ng manliligaw mo kung talagang gusto niya maging bahagi ng pamilya mo. Yeah, oo. Pero yung yung isa sa mga magagandang ang skill ng isang taong manliligaw, dapat may skill ka ng makipag-usap at makipag-ugnay sa Mm, bata, sa mga correct. teenager. Kaya para mahuli mo rin, tsaka importante yun eh. Magiging Mm, impluwensya ka, kaya gusto mo o hindi, pagka mas matanda ka sa isang tao, influence ka doon sa mga tao, lalo mm, teenager. Magiging yeah. modelo ka, titingalain ka. Pero alam mo, sa mga nakausap ko, may mga ganyan akong cases eh. Ang isang
problema ng mga teenager ay yung hindi sila sanay sa ibang tao. Sanay sila kay daddy o kaya o mami. Mm-mm. Kaya lang wala na. Mm-mm. Parang hirap na hirap din silang palitan yung memory nung kanilang Mm-mm. dating nung nabubuhay pa yung kanilang magulang. So, isang challenge yun. Ganun. Hindi naman kailangan palitan kasi don't come in as a substitute Ayan. parent. Ayan. Oo, kasi sa scheme of things, hindi ka rin talaga pwedeng maging disciplinarian na parent. Oo. Kasi, syempre, umentra ka sa family system na malalaki na tong mga to. Meron ng, kumbaga, rules na ano. Ang ano dito, maybe come in as an older friend, pwedeng mentoring na type na hindi mo papalitan yung tatay nila, but you will love them as if you're their father, pero Oo. wag ka mag-expect na ititreat ka nila as the new dad, but more of as an older, adult na mentor, friend. Mm-mm. Parang think of it as discipleship. Meron kang, i-add value to the Yan. children's lives. Pero hindi mo papalitan yung memories ng dad nila. But they can have you as, a supporting parent pa rin. Mm. Pwedeng tito, kasi yung iba minsan, pati dad, hindi ka agad matatawag na dad. But, love them as if they're your own. Ganon yung Yan, oo. dynamic. Ganun Mm-mm. kalawak ang pag-ibig. Grabe. Damay Mm-mm. pati mga anak niya. Damay yung mga importanteng Exactly. tao sa kanya. Oo. Mm. Yan. Kaya huwag kayong Yeah. magli-live-in, mga kaagapay. Oo, naku, panira talaga yan. Oo. Madalas gumugulo ang relationship pagka nagkaroon ng, sabi nga, pumasok ang kasalanan o pagkakamali ng mga Oo. desisyon. Live-in is, syempre, it violates pa rin yung purity na gusto ng Yan. Panginoon sa Mm-mm. buhay natin. Mm. Tsaka, usually, ang live-in, ini-echepwera yung mga importanteng tao. Yung Yeah, pamilya walang niya. pakialam. Kailangan, huwag niyo kami pakialam. Kami nag-live-in. Oh, selfish desire ang nauuna. Ayan. Diba? Ayun Pag pa. ganon, alam mo na agad na nauna na yung mali. Mm-mm. Paano pa aayos kung sinimulan mo na sa mali? Hindi. May mga taong ang iniisip nila, gusto nilang magsimula ng bagong, start a new clean slate. Ayaw nila ng pamilya Mm-mm. nila. Ayaw nila, yung magkabilang partner, ayaw ng pamilya niya. Yung isa, ayaw din ng Mm-mm. pamilya niya. Nagsama sila, mag-start sila ng bagong buhay. Walang pakialam yung ibang tao. Pero, Mm. nagkakawindang-windang dahil walang Oo. suporta, walang matakbuhan, kanya-kanya Ah, silang lakad, walang pananampalataya, walang Diyos na nagsukob sa kanila, eh, Mm-mm. ayun. Yeah. Well, kaya lang natin nabanggit dahil kasi ang pag-ibig talaga dapat it Mm. encompasses the people, the significant people around you. Kaya nga, masarap Yeah. yung nagmamahal ka, mahal mo din yung mga tao sa paligid nung iniibig mo. Wari, mahal mo yung babae, pati pamilya niya. Mahal mo rin yung pamilya. Oy, mga in-laws mo, magiging in-laws mo yun. Kailangan mahal mo din. Oo. Oo, Eh, hindi siya madali kasi nga oo. may iba-iba ring mga sabit sa mga pag-uugali. Minsan yung, 'di Sabi, ba? akala ko Wala sapi. namang perfect 'di ba? Oo, may mga sablay pa din na ano, but ang ano dun kasi is unconditional love pa rin eh. Parang look at Yeah. them as a person na minahal pa rin ng Panginoon. At Oo. kung sabi nga, God loves them, yun nga, love the least of your brothers. Mm-mm. So, tas kung di pa believer, edi parang mahalin mo bilang paraan para abutin din tong tao na to, at Mm-mm. dalahin sa pagmamahal ng Panginoon. Paano mo siya mako-convince of the love of God kung ikaw hindi maganda yung pakikitungo mo sa kanya, Oo. 'di ba? Ikaw Ah, yung example dapat eh. So, hindi mo gusto lahat ng mm-mm. ugali na makakasalamuha mo. And maybe dito sa mga anak ng sinusuyo mo, pwede hindi mo rin minsan gusto yung ibang
nakagawian, lalo na teenagers na to, may mga sariling, ano na minsan, gobyerno. Parang may sariling pamamahala na sila sa buhay nila. But the truth of the matter is, love, sabi nga, does not count a record of wrongs. Yeah. Diba? Does not bear a record of wrongs. So, kung magagawa mo yung 1 Corinthians 13 sa kanila, I think it's ano lang, a matter of time, mawi-win over mo din at magkakaroon kayo ng happy ending ni high school sweetheart. Yeah. Ay, nako. And ikaw, kung ikaw tumanda ka na wala kang pamilya, it's such a blessing to have children Mm-mm. na kahit na, 'di ba, nakahabol ka sa ano, sa biyahe ika nga. Kasi minsan kahit okay yung relationship, yung marriage, you will still miss having children, especially when you start growing old talaga. Yeah. Na, you know, pero yun, even kami, wala kaming anak, pero it's still trusting God na He is in control eh. Kahit single ka, kahit married, na walang anak, or ano, everything just falls into the right place. Basta you trust that God will lead you to where He can bless you. Sabi nga, the goodness of God will follow you all the days of your life. All the days of your life. Ayan. Nako. Bantay-bantay, mga kapatid, mga kaagapay. Ang pagpapala ng Diyos andyan din. Dadamay sa inyo, makakarating sa inyo. Tuloy nyo lang ang kabutihan ng puso at pag-ibig nyo, ha? Okay. O yan, sa ating kaagapay, yung teenagers nyo, ayan. Darating din sila doon. Patience, dahil, ano yan eh, pinahihinog ang pag-ibig. Ayan. Amen. Pagdating naman sa away ng mag-asawa, eto, sabi ng ating listener, ano? Nako, huwag niyong pahinugin ng galit, ha? Pero eto sabi niya, galit na galit po ako sa asawa ko. After how many times na sinusubukan niyang ayusin ang relationship namin, nagmamatigas po ako. Ngayon po ay almost a year na kaming hindi okay. Nagkakasala po ba ako dahil sa pride ko? At galit ko ay unti-unti nang nagpe-fade ang love ko para sa kanya. 7 years na po kaming married and with 2 kids. Ay, ano ba yan? Ako, galit na galit pa sa Parang asawa actually niya. sinagot niya na yung tanong niya. Ano? Ano yung sagot niya? Paano? Sabi niya, nagmatigas po ako. Ayan. Nagkakasala po ba ako dahil sa pride ko? Kailan ba naging tama ang pride? Ano? O yan, kaagapay. Diba? Kailan ba naging tama ang pride? At yung galit, dahil doon nagfe-fade ang love. Kailan ba dapat manaig ang galit sa pag-ibig? Ayan. Diba sabi nga sa Bible, love covers a multitude of wrongs. Things. Yes. So, medyo baliktad yung nagiging pamantayan. Kasi talagang kung sa galit, maraming pwede ikagalit. Maliit na bagay, medyo hindi naman maliit, hindi malaki, pero even yung malalaking bagay. Pero hindi kasi doon sa valid ba yung kinakagalit mo? Pero kasi kung valid man, hindi ko naman sinasabing huwag magalit sa kasalanan kung may ginawang mali si mister. Pero yung una niyang sinabi, after how many times na niyang sinusubukan na ayusin ang relationship namin. So that means nag-e-effort si mister Yeah. na ayusin. And now, ikaw yung humahadlang. Nako. Ayan. Diba? Kaya sabi ko, kapatid, sinagot mo na yung tanong mo, kailan ba naging tama ang pride? Kung alam mong pride ang pumipigil sa'yo para bigyang daan na maging maayos ang relasyon nyo. Sayang yung 7 taon. Sayang yung biniyayaan kayo ng 2 anak na magiging, ito yung, kumbaga, responsibility nyo na palakihin sa wisdom and knowledge of God. Paano ka magiging halimbawa sa kanila ng mga anak ninyo
kung kayong mag-asawa na kayo dapat yung magtuturo sa kanila ng tamang relasyon sa Diyos, ay hindi nagkakaroon ng tamang relasyon sa isa't isa. Mm-mm. Nakakalungkot. Kaya balikan mo yung ano ba yung pumipigil sa'yo. Kung anong pride ba yan, paano mo di ba, pagiba mo sa Panginoon. How Oo. do you ask Oo. God to, break down that pride and Mm-mm. help you come into humility na ikaw din naman nagkasala, Oo. walang perpekto, lalo na sa harap ng Diyos. Kung titingnan natin, gano'n ba natin sinaktan, gano'n natin sinuway ang Panginoon, and yet, sabi nga, He forgives us. Sabi sa 1 John 1:9, di ba? He is faithful and just to forgive you your sins and to cleanse you from all unrighteousness. Di ba? Yung parang, mag-confess ka, humingi ka ng tawad, andyan yung kapatawaran niya. So, Mm-mm. ito ngayon, si asawa mo, inassume ko pala mister, no? Lagi ko ina-assume na mister yung nagkamali. Pero pagpalagay na, kung wife or husband, itong nagkamali, pero so many times niya nang sinusubok na ayusin. Why don't you give your spouse a A chance? chance. Tapos Yeah. ayusin. If you need marriage counseling, nandito kami Yeah. para tulungan kayo na buuhin ulit yung nasira Oo. na relationship. It's still worth fighting for. It's Yes. still worth rebuilding. Mm. Sabi nga minsan, love is better the second time around. Kasi pag mas nagmamature kayo at may forgiveness, you realize it's worth saving. At least magkaroon pa ng buong pamilya, tong dalawang anak nyo, na tumitingala sa inyo para maging mabuting halimbawa. Mm-mm. So, work on it. Let's, save the marriage. Amen. Amen. Ay nako, ang sarap nun, yung matutunan mong pahigitan ang pag-ibig kaysa sa ibang bagay. Kasi sabi nga sa Biblia, di ba? These three remain, faith, hope, and love. But the greatest of these, at dapat higit Amen. talaga sa lahat. Masigit sa galit, Mm. masigit sa sama ng loob, masigit sa Mm-mm. mga bagay na naging pangit. The Yeah. greatest of these is love. At kapag naipatupad mo yon, pagka naranasan mo yon, ay, iba talaga. Mm-mm. Ay, iba yung pakiramdam, iba yung karanasan na pagtibayan ng paghigitan ang love. Mm-mm. Well, Ate Lu, since malapit na tayong magtapos, I'd like to request you, please pag-pray mo po ang ating mga listeners, tsaka pag-pray din natin ang ating Yeah. bayan. So Sige go po. ahead, I'll give you the mic. Go ahead and let's pray. Let's pray. Our Heavenly Father, we are so grateful for your love that was manifested when you came and lived Mhm. yung life dito on earth so that you could offer your life as a sacrifice for many. Yes. Lord, remember lang din namin ng sacrifice na ito when you helped us celebrate your resurrection Yes. nung Easter. It's a timely reminder na lahat kami makasalanan at karapat-dapat kaming dapat na pinako sa krus. Pero ikaw ang nag-take ng punishment na yon so that we can receive the gift of eternal life. So Lord, we pray that you will just help each one of us, Lord, to focus on your goodness and your blessings, your provision, and nawa, Panginoon, matutunan din namin mahalin at patawarin yung mga tao na nagkasala sa amin at nakasugat ng aming damdamin. So Lord, we pray that you will not just save us from eternal punishment, but you will also save our relationships na nagkakagulo dahil sa pride, sa galit, sa mga kasalanan na maaring intentionally or unintentionally na nagawa sa amin. Pero we pray, oh God, that just like you have forgiven us, we will manifest yung love and forgiveness mo sa kanila. So Lord, we pray for our listeners right now. Alam po namin na marami sa kanila ay nakakaranas ng difficulties
ng challenges, Lord, na dulot din ng mga maling decisions, Mm. mga maling choices, at maaring kasalanan ng iba, pagkakamali ng iba, ang nagiging cause ng heartache. But Lord, we pray that you will just give us wisdom to choose the best path, yung path na patungo sa inyo, Panginoon. At nawa, pag-aprobado sa inyo, yun ang willing kami na gawin. Buong pusong pagmamahal, pagsunod at paglilingkod sa inyo, Panginoon, na kahit nagkakagulo yung buong mundo, alam namin, Panginoon, na kayang-kaya mo kaming hawakan at proteksyonan. So Lord, we commit everything to you, even the things, Lord, that are beyond our country, Yes. encompassing the whole world, beyond our control, but not without your power to control, because you are the sovereign God. So Lord, whether it's hard right now, we pray that you will just guide us and help us na mag-make ng right decisions, na hindi kami matitempt na i-give up yung values na tinuturo mo, yung character na binibuild mo sa amin. But that even in the difficult times, we will always see your light and your provisions and your wisdom. So Lord, we just pray that you will bless every listener, every household, Lord, in the Philippines right now, and maybe even abroad, that you will help them focus their eyes on you, and you will be in charge of our lives. And there will be no regrets, because even if we live or die, if it's for you, it's worth it, and our eternity is secure. Lord, we thank you for your blessings. Your goodness follows us until our last breath. For in Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, Ate Lou. That's a very inspiring prayer. Okay. Pero just before I let you go, paano ko pala makokontak kung may gusto magpa-counseling sa'yo? Sa Facebook, hanapin lang nila Lou Mandalupe, or sa mobile, may Viber, WhatsApp, or Telegram, 0917-159-4684. Ayun. Okay. So you can rewind this para makuha niyo yung number. Nako, thank you very much, Ate Lou. I'm very blessed by your presence here. Thank you sa iyong available time, and God bless you. Thank you. Papala Thank sa you for iyo. the privilege of being in this ministry. Yes. Well, mga kaibigan, ayan po, isa na namang episode natin dito sa Heartline Friday Night Edition. At thank you mga kaagapay na patuloy na nakikinig, at magkikita po tayo muli next week's Friday na naman sa Heartline dito sa Friday Night. Pero tuloy-tuloy ang Heartline mula Lunes hanggang Biyernes at alas 9:30 ng gabi hanggang alas 11 dito pa rin sa 702 DZAS. At tayo ay patuloy na suportahan ng ating mother company, which is Far East Broadcasting Company. At tayo ay patuloy pa rin napapakinggan sa radyo at sa Facebook sa inyong mga tulong sa mga kaagapay natin na nagsusupport din sa ating ministry. So, thank you din sa mga naging kaagapay natin sa broadcast dyan sa Bukawi Transmitter site. Sila Prodtech on duty, Benjo Morano, sila Nat Peralta, Jonathan Reyes, Benji Musura at Reggie Villena. Ang ating RTV team na si Eileen Valdez, Angelica Calayag, Bong Chica, and Jabez Mancho. Siyempre, ang ating engineer on duty na si Kuya JV Tabwa. At ang ating PA, si Ate Kyla Escalante. Hello, Ate Kyla. And salamat sa inyong lahat na nakikinig dito sa FEBC, sa lahat ng ating programa sa Heartline. At kayo ay patuloy naming pagpapalain sa pangalan ng Panginoon. Tuloy-tuloy po tayo. Well, God bless sa inyong lahat, at tayong lahat ay pinagpapala ng Panginoon. Tayo ay miyembro pa rin ng kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. See you next week. Bye-bye. Take care po. I'll shine a light for
kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.